So ito yung sunod, mga kababayan. Ganito po siya ha. Pasensya na po kayo ha, mga kababayan. Isingit ko lang dito si Mima. Oo, alam ko mga kababayan na ito nga, may findings na mga kababayan ang PNP or ang otoridad na humahawak sa kaso ni Mima at na ano nga mga kababayan, tawag dito na tukoy na. No? So, natukoy na mga kababayan ang pumaslang kay Mima. Mga kababayan. So, sabi nga ng PNP, mga kababayan, yung pumaslang kay Mima ay inarkila or inupahan, kung sa madaling salita, mga kababayan. Inupahan ng grupo ng sindikato ito, mga kababayan. Pag sinabi nating sindikato, sila yung mga gun for hire, sila yung mga kidnap o ransom, sila yung babayaran mo, mga gunman. So, part sila ng sindikato. Halimbawa, bayaran mo, magpasama ka sa kanila, gagawin mo silang mga bodyguards, pwede. Halimbawa, utusan mong ipapatay mo si ganito, pwede. Kasi, sa totoo lang mga kababayan, ang tawag po dyan, sindikato. No? Kahit saan pwede. Pwede nga siya, bayaran kita 1 million. Akyatin mo yung bundok, kunin mo yung ginto doon nakabaon. Bayaran kita 10 million. Bakit? Papatay mo si BBM. Puntahan mo doon. Mga ganon, mga kababayan. Part po ng sindikato. So, sa madaling salita, mga kababayan, inamin po mismo ng PNP, nung kapulisan ni General Nartates, no, na ang bumaril kay Mima ay part ng sindikato na binayaran para bumaril. So sa madaling salita mga kababayan, hindi po ligtas doon yung politika at yung jowa niya. Kasi una mga kababayan, ang sabi kasi, ito ipapanood ko lang sa inyo mga kababayan bago ako mag-explain. Ayan, ito ipapanood natin, explain natin. May ads lang po mga kababayan. Money or not, I suggest you. Leia, anong identity nitong mga suspect? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Alan Rico, mga miyembro ng sindikato ang dalawang suspect na inupahan lamang para patayin ang biktima na si Alicia Rifata o Mima Alicia. Natukoy ang pagkakakilala ng dalawa base sa ginawang backtracking at forward tracking ng CCTV footage. Gayon din sa pahayag ng mga testigo at pangalap na mga ebidensya. Na-identify na po. Actually, after less than 24 hours, we were already able to identify. Nakilala na po natin ang mga salarin sa pagpatay sa vlogger po sa Caloocan City. Kagaya po ng sinabi niya, most probably ay ito po'y miyembro ng sindikato or inupahan ng isang sindikato para po ipapaslang o ipapatay vlogger natin. Sa ngayon, Ella, ongoing ang hot pursuit operation ng pulisya para matunton ang dalawang suspect kung saan isa dito ang sinasabing nahaharap na din sa patong-patong na kaso. Si Mima Alicia ay binaril ng riding in tandem noong July 17 na madaling araw sa Caloocan City. Ella? So yun po yun mga kababayan. So ibig sabihin, yung dalawang namaril, yung sumakay or yung riding in tandem ay binayaran. Inutusan para ipabaril si Mima. So, ibig sabihin, ang tanong ngayon, sino ang nagutos? Sino ang nagbayad? Yun ang katanungan, mga kababayan. So, ibig sabihin, hindi pa tapos. Alam nila kung sino yung namaril at sino yung bumatay. Sana, kung sakali man na mahuli, pigain, pasabihin, pasalitain. Kaso nga lang mga kababayan, ito ang mangyari dyan Ito kasi ang mangyari dyan. Halimbawa, mahuli mo yung dalawang bumaril. Pipigain mo yon, pasalitain mo yon. Hindi magsasalita yan kahit putulin pa yung daliri nila, kahit patayin pa sila ng pulis, kahit lunurin pa sila, buhusan sila ng initubig, kahit pasuin pa sila, torturin sila, hindi magsasalita yan. Bakit? Una, nakataya na ang pamilya dyan. Magsalita ka, patay pamilya mo.
Parang Kerwin Espinosa yan eh. Ang sabi, diniin niya si Laila de Lima. Ang sabi ni Kerwin Espinosa. Opo, totoo po yan si Laila de Lima. Drug protector po yan si Laila. Ayan, may sabi-sabi. Totoo po yan. Siya po talaga ang mga protector namin dito sa loob ng Bilibid. Ngayon, bakit nasabi ni Kerwin yun? Bakit naipit ni Kerwin yun? Kasi tinakot siya. Pag hindi mo idiin si de Lima, patayin ko tatay mo. Pinatay ang tatay. Napasubo si Kerwin. Pangalawa, pag hindi mo pa rin idiin si de Lima, patayin ko anak at paasawa mo. Napasubo si Kerwin. Ngayon, dumating ang panahon, mga kababayan. Dumating ang panahon. Bumaba na si Digong, bumaba na si Bato, wala ng power si Digong, si Bato senador na. Kinanta ni Kerwin. Si Bato po ang nagturo sa akin. Si Bato po ang naggipit sa akin. Patay si Bato. Si Bato pala ang naggipit kay Kerwin at nagtakot kay Kerwin na kapag hindi mo yan ituro si de Lima, papatayin ko pamilya mo. Ganito nangyari mga kababayan. Sabi nga ni Senator Antonio Trillanes noon, Kerwin. Sa ngayon, nasabi mo pa kay Senator de Lima yan. Pero tandaan mo, pag bumaba si Duterte, baga magbago ang statement mo. So, hindi nga nagkamali. Si Trillanes, ito mga kababayan. Ito. Trillanes. To Kerwin Espinosa. Ito mga kababayan. Espinosa. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, may mga ganyan eh. Alam mo, Kerwin, ito lang sasabihin ko sa inyo lahat. Pag nagpalit ng administrasyon, magbabago rin yung statement nyo. Huwag nyo kasing iisipin na yung mga nakapwesto ngayon ay habang buhay nakaupo dyan. Okay? Yun lang ang tatandaan mo. Okay, ngayon, sinabi dito na November 25th. Binawi ng umanong drug lord na si Kerwin Espinosa ang lahat ng kanyang mga pahayag na ibinigay sa mga nagdaang Senate hearing laban kay Senador Leila de Lima. Sa isang counter affidavit, sinabi rin ni Espinosa na hindi totoo ang kanyang mga naunang affidavit na nagdadawit sa senadora sa drug trade. Giit niya, hindi raw totoong nagbigay siya ng drug money kay de Lima at wala rin daw siyang naging transaksyon dito kaugnay ng iligal na droga. Ang kanyang mga sinabi daw ay peke at naging bunga lamang ng pressure, pamimilit, intimidasyon at seryosong mga banta sa kanyang buhay at kanyang pamilya. Ayan. Ito Ayun, yung Kerwin, ito lang sasabihin ko sa inyo lahat. Pag nagpalit ng administrasyon, magbabago rin yung statement nyo. Huwag nyo kasing iisipin na yung mga nakapwesto ngayon ay habang buhay nakaupo dyan. Okay? Yun lang ang tatandaan mo. Final message ko po kay Mr. Kerwin Espinosa. May God forgive you for all your sins and may God forgive you for all your lies about me. And I forgive you. Patawarin niyo po ako na nadala sa uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman. Ma'am, tapos po sa kaloob-looban from my heart, I ask, sorry talaga po ma'am. At kung ano ang plano mo sa ginawa kong pagbuhat o sala o kalamigitan sa droga o kung sa imong buhaton, andam ko mo dawat ma'am. Pero ang ako alang ihangyo, mga iyo ko mo masaylo sa akong gibuhat. Kay na-pressure yung pagyut ko ma'am. Ayun. So, mga kababayan, hindi ko mapigilan, na-imagine ko lang. Ganyan talaga mangyayari kay Mima. Sorry, si Mima kasi hindi powerful eh. Kung si Mima pareho lang kay de Lima, may kakanta, may magsasalita. Na-imagine ko na eh, ganyan eh. Siyempre, yung bumarel, hindi niya ituturo yun. Bakit? Under protection siya sa nagutos niya.
Ngayon, magigipit siya eh. Halimbawa, mahuli yung dalawang bumaril, pipigain, pipilitin. Kahit nga, sasaksakin mo na eh, bubunutan mo ng kuko eh, tanggalan mo ng ngipin na walang anesthesia. Hindi amin yan. Bakit? Kapalit pamilya, which is like Kerwin Espinosa. Ganun mangyari kay Kerwin eh. Kaya, sad to say, nakakaawa si Mima. Nakakaawa si Mima sa totoo lang. Kaya ito, mga kababayan, sa nangyari kay Mima, lesson learned. Lesson learned. Secured yourself. Yun lang talaga. Mahirap, sa totoo lang mga kababayan, no? Either DDS vlogger ka, kakamping vlogger ka, loyalista vlogger ka, hindi po maganda. Although, ako naintindihan ko ang mga DDS kung bakit tawang-tawa sila, tuwang-tuwa sila sa pagkamatay ni Mima. Pero para sa akin, hindi po nakakatuwa. Hindi po nakakatuwa. Bakit? Yung mga vloggers na nagre-react na deserve ni Mima, natutuwa sila, yung mga DDS vlogger na yan, imagine ninyo, yung mga DDS vlogger, naging kasama ko yan. Naging kaibigan ko yung mga yan. Yung mga hindi ko nakaibigan at nakasama ang mga DDS vlogger, napansin niyo, yan yung mga vlogger na basura. Yan yung mga vlogger na ugaling kanal. Bakit? Si G. Guevara tuwang-tuwa nung namatay si Mima. Hindi niya iniisip na kung nangyari kay Mima, posibleng mangyari sa kanya yan. Nga? Oh. Sino pa yun? Yung nasa Dubai. Si Bugres. Tuwang-tuwa. Sa bagay, actually mga kababayan, real talk lang ha. Hindi kasi yan yung mga educated vloggers eh. Si Bugres, hindi yan educated vloggers. Vlogger-vloggeran lang yan. Si G. Guevara, napasabit lang yung dating langaw ka lang, nakaupo ka sa kalabaw, naging kalabaw ka na rin. Ganon yan eh, ganon yan sila. Malaman mo yung mga vloggers na professional at may mga pinag-aralan na kahit bumira ka kay Sara, bumira ka kay BBM, bumira ka kay Lenny, o alam mo sa sarili mo na may pinag-aralan ka at matagal ka na sa industriya ng pagbablog about sa politics, alam mo yung hindi nakakatuwa. Bakit? Kahit si Mima hindi nyo kaalyado, kahit si Mima hindi nyo kagrupo, tandaan ninyo, usaping vloggers ito. Sa bala, walang pinipiling vlogger yan. Tapos tuwang-tuwa pa kayo. Ah? Sabihin niyo sa akin, sino bang vlogger na walang binabanggang politiko? Kaya pagtawanan mong ganyan, hindi ka dapat matuwa. Hindi mo dapat ikatuwa yan. Mag-react ka, oo. Magbigay ka ng opinion, oo. Pero yung ikakatuwa mo, nang akala mo ikaw hindi ka bumira, tandaan mo, kung ang mga binira ni Mima ay pinapatay siya, tandaan mo, bumibira ka din. Baka yung bumira sa'yo, ipapatay ka rin. Eh, hindi nakakatuwa. Di ba? Hindi nakakatuwa. Hindi po pwedeng ganun. Di ba? Hindi nakakatuwa. Huwag yung gawing katatawanan. Bakit? Kung nangyari kay Mima yan, 150% mangyari sa inyo yan. Alam nyo, ang bala, walang pinipiling edad. Walang pinipiling grupo. Walang pinipiling kasarian. Bata, matanda, girl, boy, bakla, tomboy, may ngipin, wala, mahirap, mayaman, nasa laylayan. Walang pinipili yan. Kaya hindi mo dapat ikatuwa yan. Diba? Ganun yan, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo,
Pag sinabi kasi natin, ito tell you, mga kababayan, pag sinabi nating sindikato, wala na tayong pag-asa dyan. Lagi natin tandaan, tukoy na ng PNP, sindikato ang nasa likod ng pagpatay kay Mima. Pag sinabi mong sindikato, alam mo na. Do you think may mananagot dyan? Sindikato nga ni. Ito ayaw ko magsalita, mga kababayan. Pag sinabi natin ng sindikato, nandyan lahat eh. Ano pang hustisyang makukuha natin kay Mima, sinabi ng PNP sindikato. Pag sinabi nating sindikato, ang nasa likod dyan, sundalo, pulis, politiko, negosyante, mayaman, financer, sindikato eh. Nandyan lahat. Kung part ka ng sindikatong yan sa nagpatumba kay Mima, halimbawa ako, parte ako sa sindikato na yon, tas ako yung nag-imbestiga, ilalaglag ko ba? Hindi. Kung parte ako. Diba? Kaya po matatawag nating sindikato kasi nandyan na lahat. Halo-halo na yan. May politiko, may sundalo, may pulis, may mayaman, may negosyante. Lahat na yan eh. Sindikato nga ni. So anong laban mo sa sindikato? Alam nyo, dito sa Pilipinas, pag usaping sindikato, ano ang mapapasok sa utak nyo? Sino? Hindi nyo alam, no? Wala kayong alam, no? Pag sinabi niyo, sino ba yung sindikato sa Pilipinas? Wala kayong alam. Bakit? Mahirap sabihin, baka tayo'y balikan. Hayaan na lang natin sila. Pag sinabi nating sindikato, business yan. Tama, si Sir Bien. Yeah? Pag sinabi nating sindikato, konektado ka sa droga, konektado ka sa krimen, nakawan, holdapan, konektado ka sa smuggling, syndicate nga eh. Nakita nyo yung mga palabas sa Chinese movie, yung mga syndicate, yung mga mafia-mafia. May mga ano yan sila eh, may mga tribo-tribo. O sa Maynila, ito yung grupo nila, ito yung branch nila. O, doon sa Mindanao, ito yung branch nila. Sa Visayas, ito yung branch nila. Tapos bawat branch niyan, may mga sanga-sanga pa yan. Totoo yan, mga kababayan. Hindi ko rin naman masabi na baka si Mima napasali. Kasi yan ang iniisip agad ng mga DDS. Alam nyo, ganito yan eh. Di ba sabi ng mga DDS? Ganito kasi yan. Yung nagpapatay kay Mima, yung boss niya lang. Bakit? Kasi nga, di ba, napanood akong vlogger ang sabi. Alam nyo, yung nagpatumba kay Mima, yung amo niya lang. Sabi, bakit? Kasi, ganito kasi yan. Pag pumasok ka sa ganyang kalakaran, marami kang alam. Ngayon, kapag sobrang dami mo ng alam, ipapatumba ka. Yan ang reaksyon ng mga DDS. Sabi ko, bakit nila to alam? Naranasan na ba nila yan? Kasi ang mga DDS advance mag-isip yan eh. Alam nyo, yung nagpatumba dyan, yung amo niya lang eh. Bakit? Bakit siya pinatumba? Kasi marami na siyang alam. Kaya siya pinatumba. Ang tawag doon, sacrificial lamb. Di ba? Yan ang sabi ng mga DDS. Sabi ko, daming alam nito mga DDS Naranasan na yata nilang natumba. Naranasan na din yata nilang namatay. Bakit nila napaisip yun? Kakapanood yung Netflix yan eh. Diba? Ganon yun. Ako mga kababayan, para sa akin, kay Mima, hanggang kwento na lang talaga yan. Kasi dineclare na ng pulis, sindikato. Miyembro ng sindikato ang namaril. So ano pang makukuha nating hustisya? Pag sinabi mong sindikato, nandyan yung mga malalaking tao. Percy Lapid nga eh. Diba? Sana kung ang kaso ni Mima ay pareho kay Percy Lapid. Diba? Kung ang kaso ni Mima ay pagkaiba kay Percy Lapid, wala. Diba? Ganon yun, mga kababayan.
So, yun lang po yung ating reaction mga kababayan sa mga oras na ito, no? So, later on, meron tayong mga kababayan pag-uusapan ulit, no, sa sunod nating topic. No? So, maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi. God bless and thank you so much and see you sa next natin na mga topic. God bless. Bye-bye.